magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay isang magsasaka lang sa lalawigan ng Bulacan. Kagaya nga po ng mga ibang biktima ng enforced disappearance. Ako po ay isa doon sa mga biktima po ng enforced disappearance at biktima po ako ng sapilitan ng pagdukot ng mga military sa pamumuno po mismo ni GMA nung siya po ay presidente. At ang nandukot po sa amin noon ay wala pong iba kundi ang kanyang berdugong karang kamay na si Huguito Palparan. Dinukot po ako noong taon 2006, February 14. Mismo po sa harap ng bahay namin, sa harap mismo ng mga magulang ko na pinag-iinalaan po nila at pinagbintangan po nila kaming mga member ng NPO. Subalit kami po isang magsasaalang. Dinala po kami sa isang malaking kampo sa Port Magsaysay, Nueva Ecija. At doon po ay halos araw-araw kami pinagpapalit-palitan ng mga military at pilit po yung pinapaanin sa amin ang mga nagaganap na mga pagpatay at pagbuhat sa lalawigan po ng Bulacan. Ganun po ang mga pagbibintang ng mga military sa mga inosenteng sibilyan na kagaya ko. Hanggang sa pinalilipat-lipat po kami ng mga militar ng iba't ibang kampo. Nakarating po kami ng Camp Protection at mga surprise ng iba Sambales, surprise ng Pinahod sa Naldiponso, Bulacan. Surprise po ng iba Sambales. Sa tuwing makakabalita po ang mga military na mayroong organisasyon na naghahanap po sa amin o sa iba pang mga biktimang mga nakasama ko, mabilis po nila kaming inililipat-lipat ng mga secret detention. Halos isang taon at kalahati po akong nagtiis at nagdusa sa kamay ng mga military. Iba't ibang klaseng torture po ang dinanas ko. Mula February 14 po hanggang June, bilang na bilang ko po ang mga biktima ng sapilitan ng pagdukot ng mga military. 18 po kaming halos nag-abot-abot sa kampo ng mga military sa Port Magsaysay. Hindi pa po kabilang doon si Karen Empeño at si Sherlyn Cadapan, Tatay Manuel Merino. At pagkadating lang po namin sa kampo ng Limay Bataan, halos doon na rin po namin nasaksihan ang iba't ibang klaseng mga biktima ng pagpaslang at sinusulog po nila ang bangkay. Yun po ay nasaksihan ko po mismo sa kampo ng 24th Infantry Battalion. At doon ko din po nasaksihan kung paano pinotyo si Karen Empeño at si Sherlyn Cadapan. Doon ko rin po nasaksihan ang pagpatay nila sa isang magsasaka na si Tatay Manuel Merino. Sinulog po nila ang bangkay. Kaya natatakas at tatakas po ako sa kamay ng mga military. At pag nakatakas po ako sa kamay ng mga military, para mahinto na lang po ang mga sapilitan ng pagbuhat, isa lang po ang itanawin ko sa isip ko. Magsasalita ako, ipaalam ko sa publiko at sa taong bayan na ang mga nagaganap ng enforced disappearance at ng mga pagpatay ay wala po iba kundi ang mga ahente ng military. Kaya nung ako po ay makatakas, hindi po ako nagbili ng isip. Nagsalita po ako ng salita. At hanggang sa ngayon po, kaya ako po ay tumatalong sa witness para kay Karen Empeño, Sherlyn Cadapan. At ako din po ay nag-file ng mga kaso para po mapanagot ko ang mga ilang ahente ng military. Kasama po sila Huguito Palparan, Felipe Matador, at yung kanya po mga kanang kamay na halos nakilala ko po ng matagal sa loob ng isang taon at kalahati. Kagaya po ng mga iba, kung tayo po ay meron nakita at nasaksihan, bakit kinakailangan po tayong magpadala sa takot? Subalit tayo naman ay katotohanan at aruran at justisa lang po ang kinakailangan natin. Makamit para po sa kataruran at para po mapanagot ang mga berdugong militar. Ay ako po sa ngayon ay wala na pong takot na nararamdaman basta't ang sa akin ay magkaroon ng katarungan at mailabas ang mga biktima ng sapilitan ng pagdukot ng mga nakasama ko at mga nakilala. Kaya sa mga kasama, maraming salamat po, magandang umaga.